Papalo, tapos na yung araw natin. Kasi ang goal lang naman natin ngayong araw is maka 400. Okay? Kasi every 200 per day tayo kumbaga eh. Ngayon, kung sakali, at yun na, edi maga tayo magpahinga. Okay? Yan. Okay, let's start. Okay. Statement number one. Yan. Tara na. Okay? Yan. Habang makinig, kumakain ng mani. Yan. Okay? Actually, tama lang na kumain kayo ng mani habang nagre-review. Gusto kong maintindihan ninyo na kung gusto nyo ng scientific explanation, gumagana yan. Ginawa ko yan dati, gumana sa akin yan. Ewan ko kung sa inyo gagana din, pero sa akin gumana yan. Ganito ginagawa ko. Halimbawa, mag-aaral ako ng law. Pag mag-aaral ako ng law, ang papakinggan ko lang air supply. Wala akong ibang papakinggang album pag nag-aaral ako ng law, kundi air supply. Kaya kapag halimbawa, hindi na ako nagre-review, tapos nakakarinig ako ng air supply, natatandaan ko yung law. Kasi wala akong ibang tinutugtog pag nag-aaral ako ng law, kundi air supply. That's one. Pag palagi akong nag-aaral ng law, ang kinakain ko dati, kopya, kopya ube. Wala akong ibang kinakain, kundi kopya ube. Kaya pagdating ng board exam, pag kumakain ako ng kopya ube, natatandaan ko kung hindi pinag-aralan ko ng law eh. Pwede yun. Ang tawag dyan sa memory na ganyan, memory by association. Inire-relate mo yung isang memory mo sa isang pagkain, sa isang gawain. Kaya kayo, tama lang yung ginagawa sa inyo kanya ni ma'am. Makinig kayo sa kanta habang nagre-review, di ba? Narinig ko yun eh. Hinihingal ka lang, may oras pang natitira, kumpiyansa lang bawat bangga, habol. Ganyan, mga magandang tugtog yan. Pag nagre-review ka, yan yung mga magandang tugtog, yung mga pampagising, mga pampasigla. Okay? Wag kayong manonood ng mga mapanood na talo ha. Lahat ng papanoorin nyo nga yung Board Exam Review Center, puro mga masasayahin. Lahat ng kanta nyo, puro masasaya. Cause there's a blue sky waiting tomorrow. Ganyan mga tugtog nyo, mga pampahay moral. Riding up, back on the street. Took my time, took my chances. Ganyan mga tugtog nyo dapat, mga pampasigla. Huwag kayong makikinig or manonood ng kahit anong may kinalaman sa bagsak o talo. Lahat ng papanoorin nyo, puro panalo. Huwag kayong manonood ng Titanic. Ano yung nangyari sa Titanic? Lumubog. O, baka maging ganun yung bumunggo sa isipan nyo sa pagre-review. Maging negative impact yun, kaya huwag nyong iwasan. Okay, huwag din yan. Kung papakinggan yan, negative yan. Yung bagsakan, negative yan, wag. Pero ang pinaka iniiwasang kanta sa board exam, yung yung natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Yan ang mga iniiwasang kanta sa board exam ha. Hindi mo nang papakinggan yung mga ganyang kanta. Mga masasamang kanta yan. Dapat puro positive, puro panalo mga tugtog ninyo. Okay, hindi na tayo pabata. Yan ang mga tugtog ha. Huwag kayong makikinig ng mga malulungkot ha. Payo ko lang sa inyo. No? Okay? Yan, positive lang palagi. Statement number one. Yan, okay. Time check, time check. Okay. Mic check. Saan na pwersa? Press pagulong na black line ng parokya. 1, 2, 3, 4. Let's bolt in. Time check na daw. Okay, tara. Statement number one. On a highway having two or more lanes for the movement of traffic in one direction, slow moving to the left while fast moving to the right. Baliktad. Ang slow moving sa kanan, ang overtaking ay kaliwa. Statement number one is incorrect. Two, in case of emergency, the non-emergency shall immediately drive to the left. No, it's opposite, to the right. Delta yan. 173, delta. Okay? Delta po yan. Ang slow moving to the right, fast moving to the left. Kapag may emergency, lagi ang buwelo ng kotse pa kanan para yung emergency vehicle makadiretso. Okay? Both are incorrect. Next. Let's continue. Isa sa mga pinakasikat na reklamo. Okay?
Moral virginity statement number 1. Correct yata, sir. Nope. Mali yung statement number 1. Kapag slow-moving vehicle ka to the right, fast-moving vehicle to the left. Kaya nga kapag nag-overtake ka, kaliwa. Kasi as a general rule, the international safety regulation when it comes to driving is always keep right. The only time that you can keep left or do left is when you overtake. Ngayon, yung statement number 1 is kapag mabagal ang sasakyan, ikaw ay nasa kanan. Kapag ikaw ay mag-overtake, ikaw ay sa kaliwa. Yun dapat yung statement number 1. Okay? Pero sir, pwede ba pag nagmamadali ka ay nasa left ka? Kapag nagmamadali ka at pupunta ka ng direction, yes, it is generally the left lane. In fact, it is considered yung tinatawag natin na middle lane pag nagmamadali ka. As yan yung fast lane. Okay? Pero kapag yung halimbawa is ang tinutukoy natin yung normal na daan, yes po, kaliwa po palagi yon. The perception is when always approaching the middle of the road, it's faster. Especially if flowing in one lane. Okay. Hindi po. Highway to nakalagay dito. O, highway yan. Moral virginity yan. Highway kasi yan. Yan. Okay, highway yan. Okay, kaya huwag ka ma-confuse. Okay? Let's continue. Yan. Beep, beep, beep. Sabi ng jeep. Yan. Okay, next. Ikaw ang nagbibisikleta sa isang intersection nang biglang may isang nagbabike. Binigyan ka ng pakyo with his middle finger. Sa galit, pinato niya yung bike. Ano ang pinakamagandang naglalarawan ng sitwasyon? Na-encounter yan palagi sa traffic. Yan na isa sa one of the best considerations is yung natawag natin na motor vehicular traffic accident, yung motor vehicular non-traffic accident, at yung non-motor vehicular traffic accident. Yan yang tatlong yan. Para hindi nyo makalimutan yan, may secret technique dyan. Ang secret technique dyan ay, itong traffic, lagyan mo ng word na way. Ang technique dyan ay, lagyan mo yung traffic ng salitang way. Kaya kapag sinabi sa iyo na motor vehicular traffic way accident, ano ang naaksidente? Motor vehicular. Saan naaksidente? Sa traffic way. Pangalawa, maging pangalawa naman, ano ang nangyari? Motor vehicular. Saan nangyari? Non-traffic way. At pinakahuli, ano ang naaksidente? Non-motor vehicular. Saan nangyari? Sa traffic way. So this one ay sa isang intersection. Itong aksidente na to ay nangyari sa intersection. Next, nagbatuhan ng bike. So, nangyari sa daan. So, maghanap tayo dito ng traffic way. This is this one and this one. Next, may kinalaman bang sasakyan? Wala. So, it is delta. 274 is delta. 275. Ito ang teorya na ang tao ay life, energy, and mood. That is delta, biorhythm. Biorhythm is kung ano yung mood mo, yun ka nung araw na yun. So halimbawa, ikaw ay masaya. Eh di mas gaganahan kang mag-aral kasi masaya ka. Ikaw ay malungkot. So hindi ka gaganahang mag-aral kasi malungkot ka. Kaya kayong mga nagre-review, isa yan sa mga important na aspect ninyo. Dapat meron kayong biorhythm and control ninyo yung biorhythm nyo sa pag-aaral nyo. Mahirap kung ngayong araw tinamad ka, bukas tinamad ka ulit. Kailangan nyo mas master your mood. Okay? Next, 276. When suddenly he saw a light at the curb. Tulad ng sinabi ko kasi inyo kanina, nakita niyang may danger sa daan. At dahil nakita niyang merong danger sa daan, that is called letter alpha, perception of hazard. Kanina pinaliwanag ko na kung ano yung perception of hazard.
Okay? Next, 277 refers to the movement of person, goods, or vehicles from one place to another. Ang tinutukoy dito ay ang paggalaw. That is none other than 277, traffic. Transportation is the conveying of goods. Transportation is the conveyance of goods. Now, maraming nalilito talaga sa pagitan ng traffic at ng transportation. Let me show to you how it works para mas madali. This is point A, this is point B. Si tao ay maglalakad mula point A papuntang point B. Ang tawag sa ginawa ng tao sa kanyang paggalaw ay traffic. So kapag gumalaw ang tao from point A to point B, that is traffic. Now, kung ang gawin natin itong tao na to ay may dalang box. Itong tao na to ay may dalang box. Ang tawag sa paggalaw niya mula point A hanggang point B, traffic. However, yung pagdadala niya ng box mula point A at ibinaba niya kay point B, yan ang transportation. Kaya ang transportation is very strict on the conveyance of goods or persons. Kaya wala kayong naririnig na Department of Traffic. Pero may naririnig kayong traffic management because the flow of persons and goods can be managed but cannot and will not be a department of its own. Ang transportation, meron kayong Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board because you can control the persons who carry the persons. Okay? 277 is traffic. Next. You were driving in NLEX when suddenly a group of protesters swarmed the area, causing unnecessary and uncalled traffic congestion. The protest was sudden and without any announcement. It made you late to your meeting. What word best describes your situation? As what we have talked about, that is act of man. Act of man is fortuitous event. 278 is Charlie. Next, 279. These are signs are intended to warn road users to inform of its danger. These signs have equilateral triangle shape with one side horizontal. Ito yung traffic sign na kapag hindi mo sinunod, aksidente ang habol mo. Ang ibang tawag sa sign na yan ay danger sign. 279 is warning sign. Okay? Ang ibang tawag, okay? Hold on. Ang ibang tawag sa regulatory sign other term, is mandatory sign. Okay? If we make a short example or definition, kapag hindi mo sinunod, huli ka. Warning sign, other term, danger sign, kapag hindi mo sinunod, aksidente ka. Then finally, last one, informative sign. Okay? Kapag hindi mo sinunod, ligaw ka. Yan ang 3 signs. Okay? Yan ang 3 signs. Always remember that one. Okay? Next. 280. And slowly press until it reached the driver's seat. Ibig sabihin, hanggat dahan-dahan daw inunti na pitsitin. Ano ang tawag dyan sa part na yan ng traffic accident? Ang tawag kapag unti-unti mo nang pinipitchit, that is maximum engagement. 280 is bravo. Next, 281.
the bus line up in a single file in their order of arrival. The lead bus moves forward to the center of the column of buses lining up on the bus stop zone and may remain until the zone is filled up with buses, but not hang on for more than 3 minutes. Ang tawag sa number 281 ay bus stop rule. Yan dapat ang rule ng buses kapag humihinto. Again, number 281, ang tawag dyan ay bus stop rule. Yan yung sinusunod kapag may mga traffic sa bus or kapag may mga buses. So the statement is true. 281 is alpha. 281 is alpha. Next, 282. The vehicle upon the highway shall bring to a full stop such a vehicle before traversing any thorough highway or railroad crossing, except if it is any apparent that no hazard exists. Yes, kung sakali, lagi kang magpo-full stop sa isang thorough highway connecting or railroad crossing. Maliban kung walang hazard or katulad nung sinabi kanina nung isang classmate ninyo, kapag hindi nakababa yung gate boom. A vehicle from private road must yield that on the highway. Yes, ang may right of way yung nasa highway. 282, both are correct. Okay? Both are correct. Next, 283. Kumakanta ka daw ng Country Roads, Take Me Home nang biglang tinamaan ng kidlat, causing your car to crash. Ano ang pinakamagandang salita na naglalarawan ng sitwasyon? 283, delta. That is force majeure. Next, try ang 284. Try niyong sagutan ang 284. Try to answer 284. Sir, ideal po ba gamitin sa board yung magrekta na sa question without reading first yung scenario? No. As a general rule, mas magandang gamitin mo or basahin mo ng buo yung scenario bago mo sagutan yung scenario itself. However, in this case or in this scenario, ako kasi yung gumawa kaya alam ko yung scenario. Kaya nasasagutan ko siya ng mabilis. However, in your case, kaya nga mas maganda sana kung baliktad. Mas maganda sana kung naibigay mo na sa inyo yung questionnaire na ito bago ko nirasyo. Para at least nasagutan ninyo siya bago ko na ipaliwanag. However, as the case is opposite, pinakita ko muna bago ko sagutan. So, alam ko yung hanapin na yan. Kaya parang nagmumukha na hindi ko binabasa. Pero no worries. Kasi alam ko yung scenario. Okay? Yan. Thank you very much. Ang tawag sa number 284. Yan must comply. Therefore, you are mandated to follow. 284 is bravo. 284 is bravo. Okay? Next. 285. The front bumper of the truck hit the right door of the car. Yung harapan na bumper ay tumama pa lang. Pag yan ang difference ng initial contact at maximum engagement. Kapag tumama pa lang, that is initial contact. Pag napitchit na at nadaganan na, that is initial contact. For 285, that is alpha. Initial contact. Next, let's continue. 286. Try to answer 286. Try to answer 286. Ang mataas daw na bilang ng aksidente ay nangyayari. Ito daw sa intersection at madalas to ay dahil hindi pagsunod sa right of way. Sa palagay ninyo, is that true? Is that false? If it is true, it is wholly true ba? Or it is wholly false? Okay? Okay? Very good. 286 is alpha. 286 is alpha. Next.
287. Yes. Ito ang kasabihan sa traffic. Sa pagitan ng dalawang tanga na nag-aaksidente, kung sino yung tanga na makakaiwas ng posisyon, ang siyang mananagot sa buong aksidente. Yan eh. Yan yung doctrine na yan ng traffic. Sa doctrine ng traffic, normally, kung sino yung at fault, yon ang may kasalanan. Sa traffic, kung sino yung at fault, siya ang may kasalanan. Okay? Kaya palaging tinuturo sa inyo is defensive driving because they always teach you na kayo yung nasa tama. Now, paano kapag dalawang tanga ang nagkamali? Let's say, for example, sa isang intersection, sa isang intersection, sa isang intersection, nag-red light. Nung nag-red light, itong paring itong nut dito, nag-go. Nag-go pa rin yung kotse dito. Itong sasakyan na to, syempre, bigla siyang nag-go dito. Itong sasakyan na to, bigla niyang binugo to. Pak! Sino ang mananagot? Sino ang mananagot? Kapag ganyan. Kapag ganyan, ang pinakamananagot ay yung nasa pwesto na para makaiwas ng aksidente. Ang tawag sa traffic doctrine na yan, na sa pagitan ng dalawang tangang driver, yung nasa posisyon na makakaiwas ng gulo, ang siyang mananagot sa lahat. Ang tawag sa 287 ay last clear chance doctrine. 287 is alpha. 287 is alpha. Next. 288 refers to the movement of vehicles. 288, that is alpha. Traffic. Try to answer 289. Try to answer 289. Nagmamaneho ka sa NLEX na merong isang hindi nag-observe ng right of way. Bigla ka daw kinat at bigla kang nabunggo sa gutter. Anong salita ang pinaka naglalarawan ng sitwasyon? 289. Try to answer. Very good. 289 is motor vehicular traffic accident. 289 is Charlie. Very good. Ako ba ang ano ninyo? Pinakahuling CDI ninyo? Or ako pinakauna yung CDI? Ako pinakahuli yung CDI, pinakauna. Mga students. Ako ang una yung CDI, pinakahuli na ako. Kasi kung ako pinakauna yung galing yung sumagot ah. Set B. Oo, may set A. Okay, ang galing nyo kasi ang galing nyo sumagot, no? Well, okay lang naman yan. Kasi expected ko naman talaga makakasagot kayo eh. Okay? Pero the more important kasi here is sana nagagamit nyo. Yung sa akin yan eh. Okay? Yan. Definitely mas mahirap yung set A. Kasi yung aking Q&A is ano eh. Ang Q&A ko kasi intended for review ang Q&A ko. Ibig sabihin nun, yung Q&A ko, kapag binasa nyo yung Q&A ko, pwede mo, it forms as a reviewer. Kapag una, nagsisilbi siyang Q&A. Pero kapag binasa mo yung reviewer ko as you go along, nagiging handout siya. Tinuturo niya sa iyo kung ano. Kaya, ano yung tandem yan eh. Kaya madali yung Q&A ko. Pero ang meron sa Q&A ko na hindi magagawa ng ibang Q&A, pwedeng gawing handout yung Q&A ko. Kasi yung Q&A ko, kung ano yung situational, ginawa lang siya yung mula sa term, ng definition. Ginawa siyang situational. Kaya pag i-review mo yung situational ng handout ko o ng reviewer ko, para ka nag-review ng situational ng definition of terms. Ganun ginawa ko eh. Kanya-kanyang style yan eh. Ang tawag ko sa ganyang uri ng handout na paggawa ko is priming effect ang tawag dyan. Parang sa una, ganito siya. Pag tumatagal mo nang binabasa, nag-iiba yung itsura niya eh. No? Galing, no? Galing, no? Magaling yung ganyan. Nice one. Sir,
Pag, sir, okay. Okay. Yan, okay, okay. Okay. Kaya pala may foundation kay Sir Borsba. Tama. Oo, magaling si Sir Borsba nyo. Okay. Sir, may review center po kayo? Wala po. Wala po akong review center. Freelance po ko. Sir, pagsagot ng motor vehicle, dapat motor lang ba yung ginamit niya? Mahirap yan. Mahirap yan. Parang yan lang yung tinanong sa akin nung nakaraan. Alam nyo ba? Yan na. Yan na. Mga, ayaw kong magsalita eh. Ganyan eh. May nagtanong sa akin yan one time. May sakong matalinong nagtanong sa akin yan. Sir Renzo, yes po. Ang e-bike po ba classified na motor vehicle? Yan. Ganyan yung mga gusto kong tanong sa board eh. Ganyan yung mga gusto kong tanong sa estudyante eh. Sir, yung e-bike po ba classified na motor vehicle? Wow. Sabi ko sa kanya, ang e-bike, kung ilalagay natin sa definition ng Republic Act 4136, ang e-bike or electronic bicycle or electric bicycle, sorry, ang electric bicycle counts as motor vehicle kung definition lang ng Republic Act 4136. Kasi para paikliin ang ibig sabihin ng motor vehicle sa 4136, anything that is powered other than muscle. Sabihin nun, anything na hindi pinapatakbo ng muscle. Kaya nga ang e-bike, electric bike. So, ibig sabihin, ang main na patakbo ng electric bike, is electric. So, it is other than muscle power. Alternative yung muscle power. So, kung definition lang ng Republic Act 4136, then e-bike may be classified as motor vehicle. Hindi yung estudyante napaisip. Tinanong niya sunod. Yan, tulad yan. Yan yung sumunod na tanong niya. Sir, yung e-bike po ba dapat may register sa LTO? Ang tanong sa akin is, dapat ba? Kung ang tanong sa akin ay dapat ba? Oo, dapat registered din ang e-bike. Pero kung tatanungin niyo ko ngayon kung registered ba ngayon, I believe wala pang existing law ngayon na nagsasabi na ang e-bike dapat registered. Oo, kasi ang perception ng e-bike sa atin is hindi motor vehicle. Pero following definition ng 4136, it is probably an e-bike. It is probably a motor vehicle. Then ito yung pinakamalupit na tanong. Sir, pag nagnakaw po ba ako ng e-bike, does that constitute a theft or carnapping? Galing mo magtanong, tol. Sabi ko, dalian mo naman ng konti. Pero kung ako tanongin nyo, following my previous definition, I believe kapag ninakaw ang e-bike, pwedeng carnapping. Although wala pa akong alam na specific jurisprudence ng e-bike, I think pwedeng mag-fall ng carnapping yun eh. Kasi para nga sa akin, ang e-bike, motor vehicle. Okay? Pero wala pa akong nakikita ng jurisprudence eh. Kaya hindi ko pa masabi sa inyo yung exact eh. Pero ako, I believe lang na e-bike yun. Na motor vehicle yun. Kasi definition niya sa 4136 eh. Yun ang basehan lang naman natin dyan eh. Okay? Ask ko lang, sir, bakit siya need ipa-register pa hindi naman siya motor vehicle? Okay. Para maintindihan nyo yung point ko, para makross ko yung point ko sa inyo, let me show na lang sa inyo. No, motor vehicle. Okay? What is motor vehicle? RA 4136. Okay? Yan ang ating Land Transportation Code of the Philippines. Okay, punta tayo dito. Yan. Motor vehicle. Motor vehicle shall mean any vehicle propelled by any power other than muscular power using public highways. So yan ang ibig sabihin ng motor vehicle. Excepting pison, road roller is pison, trolley cars, ibig sabihin ng trolley cars yung parang nasa golf, street sweepers, yung mga malalaking may pangwali sa daan, sprinkler, yung pinangdidilig doon sa mga damo, yung mga grass doon sa daan, lawn mower, yung ginagamit pantabas ng dahon, bulldozer, pag di pa ka nakakita ng bulldozer, ewan ko lang, grader, alam mo yung parang mahabang pagano sa daan, yung parang pinoport niya, ganyan yung daan, forklift, tagabuhat ng mabibigat, amphibian trucks, mula tubig, pwedeng tumawid ng lupa, mula lupa, pwedeng tumawid ng tubig. And cranes, yung mga malalaking nagbubuhat na ganyan.
if not used on public highways. Vehicles which run only on rails and tracks, sa madaling sabit, tren, gagamit ng riles. Tractor, yung ginagamit ng magsasaka. Trailer, ibig sabihin yung hinihila ng truck. Traction engine, yung makina lang, tapos riles. Of all kinds used exclusively for agricultural. So, tanggalin natin yan. Ito ang motor vehicle. Shall mean any vehicle propelled by power other than muscular power using public highways. Here's the first question. Una daw ay propelled by any power other than muscular power. Napapatakbo mo ba ang e-bike bukod sa muscle power? Siyempre, ang sagot mo doon is yes. Kaya nga, e-bike, electric bike. Napapatakbo mo siya, ang main source of running niya is electricity. Kapag walang electricity, saka mo siya napapatakbo ng depedal. So following that concept, it is a motor vehicle. Next, using public highways. Yan ang pwedeng questionable. Which is, sa madaling sabi, gumagamit ba ng public highway dapat ba ang e-bike? Okay? So kaya if you ask me, ako nakita ko gumagamit ng highway ang e-bike eh. I think pwede siyang counts as motor vehicle. Okay? So for that one, yun ang sa akin. For other lecturers, I do not know kung ano yung stand nila. But for me, that's it. Okay? Number 290. Number 290, ito yung ginagamit para makapagbigay ng signs. That is informative sign. Okay? Next. Okay? There is no crime if there is no law punishing it. Nullum crimen, nulla pena sine lege. I forgot yung saktong Latin, pero meron pang isa. If it does not include, therefore it excludes. Sabi nga nung kasabihan eh. When suddenly he saw a light at the curb, it was an indication that a car was approaching to the curb from the opposite lane and right in front of him. So he decided to avoid the accident by canceling the drift. What do you call the moment in time? Ano daw yung tawag doon sa moment in time na sinubukan niyang umiwas sa aksidente? Ano daw yung tawag sa moment in time na sinubukan niyang umiwas sa aksidente? That is reaction time. 291 is Charlie. Next, 292. Ang tinutukoy sa 292 is biorhythm. Lahat ng cycle. At wala tayong tinatawag na spiritual cycle. Wala po tayong spiritual cycle sa board exam. Delikado yon, yung parang araw na malakas si Jesus at malakas na hindi araw na hindi malakas si Jesus. 290 po, delta. Wala po tayong spiritual cycle. Next, 293. Decided to avoid the accident by canceling the drift, but it was too late as the car was already at the intersection. Ang tawag mo dyan kapag it was too late, hindi ka na makakaiwas. Ang tawag dyan ay point of no return or point of no escape. Next. Vehicles should not be parked within 6 meters of the fire hydrant. Wrong. Vehicles should not be parked within 4 meters of the fire hydrant. Baliktad. Vehicles should not be parked within 6 meters of the intersection yan. 294, that is delta. Baliktad. Baliktad po. 294, that is delta. 294 po, delta po yan. Dahil ang proper po niyan, what it should have been, is vehicles should not be parked within 4 meters of a fire hydrant. And vehicles should not be parked within
6 meters of the intersection curb lines. Yan dapat, yan. Yan ang ruling ng parking. Sa 10 Commandments of Traffic, itong statement, itong 294, yan yung rule ng parking. Bawal kang mag-park within 4 meters ng fire hydrant at bawal kang mag-park within 6 meters ng intersection. Malaking harang ka sa daan. Ang tawag sa iyong kaso ay obstruction of traffic way. Okay? Next. 295. Ito ang pag-aaral ng lahat ng karunungan. Kalagay na dyan. So that is letter Delta. Traffic Education. 295 is Delta. Okay, next. Okay, 296. Rarity na. Napamaan mo yung nananahimik na poste ng Meralco. That is motor vehicular non-traffic accident. 296 is Bravo. 296 is Bravo. Next. Try sagutan ang 297. Try sagutan ang 297. I will wait for your answers. Go. Try to answer 297. Go. And 297 na answer. Go. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite song. 197. When they play, I sing along. It made me smile. Those were such happy times, well, not so long ago. Now I wonder where they've gone. Okay. Ano ang standard ng traffic? B, A, C. Walang sasagot ng D. Ano sumasagot kayo ng D para kinukumpleto nyo? No. Okay. In traffic, the first light that's always mentioned and considered is color red. Red. Followed by green sa dulo at ang gitna ay yellow. 297 ay Charlie. 297 ay Charlie. Una po lagi kapag binimension ang traffic lights yung color red. Red palagi yung pinakamataas na color. Okay? Lumabas to sir pero ang nakalagay from bottom. Kung from bottom, baliktad lang yung ilalagay mo. Green, yellow, red. Yan from bottom. From top, it's red, yellow, green. Ang ruling kasi palagi sa traffic lights, kaya laging red yung pinakaitaas, is that yung red ang pinaka dapat most visible na color sa malayo. And if you've studied your photography, you all know that red travels slow. That the light of color red travels slow. Kaya yung red palagi sa traffic light yung pinaka mataas. Kasi para kita pa lang sa malayo na humihinto na. Red. Followed by yellow, which is, ano ibig sabihin nga ng yellow? Yan, ano ibig sabihin ng yellow sa traffic? Kung ang red ay stop, yamero. Kung ang color green ay go, ikuso. Ano naman ang yellow? Sige nga, immediately stop. Okay? Any other answers? Thank you very much. Prepare to stop. Prepare to stop. O sige. Okay? Mag-ingat kayo kung saan magsimula from top to bottom. Yes, tama ka. Okay? Meron pa? Sige. Anong ibig sabihin ng yellow? Okay? Tama kayo. Malapit-lapit. Slow down. Slowly. O, may sasagot ba ng take it slow? Meron din. Pwede rin.
Ang ibig sabihin ng yellow sa pinakamadaling paliwanag ay prepare to yield. Huwag niyong kakalimutan. Prepare to yield ang ibig sabihin ng yellow eh. Ngayon, wait. I-drawing natin yan. Ganito yung tsura niyan. Yan. 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 O, walang basagan ng trip. Pangit talaga ako mag-drawing. This is color red. This is color yellow. And this is color green. Yan ang order ng traffic lights. Okay? So kung tinanong sa inyo yung order, that's great. Buti tinanong sa inyo yung order. So kung top to bottom, red, yellow, green. From bottom naman to top, that's green, yellow, red. Okay? Sir, nakalimutan ko yung opposite ng yellow color. Okay? Hindi opposite ang term kung ang sagot ay amber. That is the other term for yellow, amber. Nakita ko na ginagamit yan eh. Sa mga driving, driving manuals, lalo kapag ang gamit mong libro is yung foreigner, ang ginagamit nila na term is hindi yellow light. Ang ginagamit nila is amber light. However, ang Philippines, nagamit tayo ng American English. That is why mas preferred natin ang color yellow rather than the amber. The same with your, anong sabi ko? Corad. Sa Corad, anong nasusunod sa Corad? Orange o tangerine? Ano ang color ng maximum? Orange o tangerine? Sa Corad ninyo? Kasi ang Philippines, we follow yung American English. So we follow yung color, which is, anong color kapag maximum? Kapag maximum, anong color natin? Okay? Diba kapag maximum, ang color na sinusunod ninyo, orange. Ang other term ninyo sa orange, tangerine. Kasi American English tayo eh. The same with traffic yan. The same with traffic. Kapag traffic, yellow. Ang other term natin is amber. Okay? Sir, ano tawag doon sa pinipindot para maging green yung kulay para makatawid? Thank you very much for that question. Ang tawag po doon ay pedestrian light. Ang tawag po natin doon ay pedestrian light. Usually, kapag yung pedestrian light pinindot mo, dalawa ang ginagawa nun. The first one is that yung traffic light itself sa itaas, siniswitch niya yung color para maging color red. While at the same time, yung pedestrian light itself, it becomes color green para makalakad ka. Tawag natin doon is pedestrian light. Under siya ng traffic light, ng traffic signal light ang tawag dyan. Okay? 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 Okay, next. Ngayon, thank you very much, ma'am. Ngayon, tama no, ma'am, no? Siya rin namin mukhang babae eh. Thank you very much, ma'am. Okay, next. Para lang madali nyong maintindihan, ituturo ko sa inyo lahat yan. The first one is yung ilaw. Ang tawag sa ilaw ay traffic signal light. Then you have yung nasa lupa at nasa dingding na nakasulat. Ang tawag mo ay pavement markings. Then you have yung mismong enforcer na sumisignal-signal. Ang tawag doon ay traffic actuated signal. Next, meron ka pang traffic signs. Yan yung apat. Okay? Sir, tanong ko po, kapag may amber sa choices, tapos kapag may yellow sa choices, ano po pipiliin po namin? Tapos parehas siya ng arrangements. Thank you very much to sa question mo. If I were in that position where there is a choice between amber and yellow, kung ako natanungin mo lang, ang ginagamit kasi sa international standard is amber. Amber. And nakabase tayo sa international standard. So kapag magpakita sa choices yung amber and yellow, ako, I choose the amber. If ako lang ha, okay, I choose that amber. Kasi sa international standard, amber ang ginagamit nila eh. Nakita ko sa mga books yan eh. Sa Filipino kasi, ang ginagamit yellow. Kapag nagtuturo, halimbawa si LTO, yellow ginagamit doon eh. Pero kapag sa international books, amber ang ginagamit. So if you will ask me, I'd choose amber. Okay? However, as most of the time, ginagamit ay yellow, so you choose yellow. It's right naman. Okay?
Sir, palagyan ng meaning. Arigato. Okay, no worries. Una is you have traffic signs. Kapag nakikita mo o naririnig mong nagsasalita yung traffic signs, magpa-check up sa pinakamalapit na doktor. Traffic signs are signs that inform the driver. Driver lang gamitin ko ha, hindi road user ha. Hindi, road user na nga. Inform the road user of dangers, rules, and information. Yan ang traffic sign. Kaya nga yan yung tatlo. Yung mandatory sign, which is regulatory, danger sign, warning sign, and information sign. Traffic actuated signal, ito naman is yung actual. Okay? The law enforcement officer or the traffic officer lang, the traffic enforcer signals the person. Yan ang ibig sabihin ng traffic actuated signal. So may signal yung enforcer. Halimbawa, tit! Yan. Traffic actuated signal ang tawag dyan. Pavement marking is yung nakalagay sa daan. Pavement markings, these are signs that are embedded in the road. Yan yung nakikita nyo, yung pavement markings, yung nakikita ninyo na double lane, single lane, solid yellow lane, solid white lane, yan yon. Tawag din pavement markings. And finally, of course, yung the most generic is yung traffic signal light. Okay? Uses colors to communicate to road users if the road is dangerous to use or not. Okay? So yan po yung apat na ginagamit. Malinaw tayo? Okay? Thank you very much. Arigato. Okay? Let's continue. Okay na ha? Continue ko na. This car spun for a bit before stopping. Ano ang tawag kapag umikot muna ng konti bago tumigil? That is maximum engagement. Umiikot pa siya, naka-maximum pa siya. Okay? Pag huminto na, stopping. Next, 299. Kapag daw ang curve ay above center line, the biorhythm is high. Yes, that's correct. Kapag halimbawa naman the biorhythm is low, ibig sabihin nun below. Yes, both statements are correct. Ito yung sa theory ng biorhythm. Yung sa mood ng tao, if he is alive or if he is awake or not. Yan po yun. Ang tawag natin dyan, sa pinakamadaling paliwanag, tawag natin dyan is biorhythm. Okay? Next. Decided to avoid the accident by canceling the drift. Anong tawag yan or what is the word that best describes that scenario? Ano yung pinakamagandang nagpapaliwanag ng linyang decided to avoid the accident by canceling the drift? That is letter B, the start of evasive action. Okay? Yan po yung the start of evasive action. Okay? Next. Yan, sige. Try to answer 301. Try to answer 301. Alin sa mga sumusunod daw? All of the following are steps daw. Lahat daw ng mga sumusunod ay ginagawa bago mag-overtake. Maliban sa alin dyan ang hindi ginagawa kapag mag-overtake. Yan. Yan. Okay, thank you very much for your answers. Thank you. Arigato, arigato. 301 po ay delta. Lahat po yan ginagawa kapag mag-overtake. Pakilagay, pakilagay po sa inyong notes.
Okay, lagay sa inyong notes. Oh. Overtaking. The simplest actually, yet most dangerous maneuver in driving. Overtaking. The simplest yet most dangerous maneuver in driving. And ito po ang ginagawa sa overtaking. Step 1, isignal mong mag-overtake ka. Step 2, i-check mo kung malinaw bago mag-overtake. And pinakauli, 3, maneuver. Overtaking. Saan ginagawa ang overtaking? Pakitype sa chat. Left side, right side, any side. Pakilagay sa chat ang sagot. Saan po nag-overtake? Left side, right side, any side. Okay, thank you very much. Ang overtaking po is done at the left. Okay, done po at the left side. Kaliwa po ang overtaking. Kaliwa. Left side po. Okay? Yan. Left side po. Next, 302. Ang driver na nasa highway ay magbibigay ng daan sa pedestrian crossing sa mga crosswalk except sa interception daw na may peace officer or may traffic signal. Yes. 2. Ang pedestrian na tumatawid ng highway na may district ay may right of way. Yes. 302, both are correct. Sila ang may right of way. Kaya lagi alanganin yung nasa highway mas may biglang tumawid. Kasi sila ang may right of way. Paano pag yung maraming daan? Pwede po ba sa left and right? Alin yan? Ano pangalan nito? Sophia. Sorry, Sophia. Alin yung tinutukoy mo, yung overtaking? Yung maraming left and right? Tama ba? Tama ba? Tinutukoy ko? Yung ba? Ang tinutukoy mo na ano yung left and right? Sa overtaking, ano lang yon, the same pa rin yun, left lang yon. Hindi ka pwedeng mag-overtake sa right. Under no circumstances, you are allowed to overtake on the right. Kasi ang right is considered as the part kung nasaan yung slow-moving vehicles. Kaya technically speaking, bawal sa right. Ang overtaking is only done on the left. Okay? Okay? So 302 po is Charlie. Now, tapos na tayo ng traffic. We are now at environmental crimes. Sir, sino ang masusunod? Traffic lights or traffic enforcer? Thank you very much for the question. Between traffic enforcer and traffic lights, ang pinaka may authority doon is the traffic enforcer. Susundin mo doon yung traffic enforcer. Okay? As yung traffic enforcer, aside from traffic control, they also have, besides the management and control of traffic, meron din silang power to enforce laws. Kaya ang masusunod sa pagitan ng traffic light and traffic enforcer is yung traffic enforcer. Okay pa? Yan. So, tapos na tayo ng traffic. We are now discussing cybercrime. Nangyari na sa akin yan, sira pala traffic light tapos yung enforcer nagtatago. Ano ka? Ano ka na Crocs? Uso yan. Pilipinas eh. Kailang yan. Charge to experience. Okay? 300. Okay? Bago tayo magpatuloy, let me give you an introduction to cybercrime and environmental crimes. Yan po ang subject ng criminology na bago. Actually, hindi bago. Hindi siya bagong-bago. Yang subject na yan ng criminology, ang issue kasi dyan, dating organized crime yan na subject. It used to be organized crime. Ang problema, nawala na ang organized crime. Ang natira na lang ay cyber crime.
at environmental crimes. Okay? Yan ang kwento niyan. Sayang. Yan ang dahilan kung bakit wala na eh. Di na pinag-aaralan yung mga iba. I mean, come on, dati, organized crime kumpleto. Lahat yan pinag-aaralan sa organized crime. Kasama yan dati sa organized eh. Mga sindikato. For example, sa Japan, Yakuza. Sa China, Triad. Sa Taiwan, Heijin. Sa Thailand, Chowfo. Sa South America, Cartel. Southeast Asian, Hunza. Pilipinas, Kuratong, Balileng. Yan dati yan. Ngayon, wala na. So sad. Pati yung nadagdag sa core answer, bago din yun, no? Hindi. Hindi rin bago yon. Yung TCMP, yung Therapeutic Community Modality Program, TCMP, hindi. Ang TCMP, pagkakaalam ko dati, labas yan eh. Ano ko labas yan eh? Labas ba? Therapeutic Community Modality. Hindi, loob. Loob yan, loob yan. Ang CORAD, dalawa lang naman ang CORAD. Generally speaking, dalawa lang ang CORAD. Labas, loob. Kaya ang madaling ituro CORAD eh. Dalawa lang yan, labas, loob. Pag loob, jail, lock up, prison. Yung tatlong yon. Tatlo lang yon na pinag-aaralan ng buong CORAD kapag loob. Jail, lock up, prison. Saka lahat ng natungkol doon. Mga programa sa loob ng lock up, programa sa loob ng jail, programa sa loob ng prison, proseso sa loob ng prison. Yung example, pagpasok sa RDC muna, lahat yun CORAD ng loob. Institutional correction yan eh. Then, loob, labas. Lahat naman ng labas nandoon. Okay? Commutation, reprieve, amnesty, pardon, parole, probation, good conduct, time allowance, special meritorious for loyalty. Lahat yan, labas naman yan. Kaya madali ang CORAD eh, labas loob lang yan eh. Ang TCMP, alam ko loob eh. Dati siya, parang program siya sa loob ng kulungan. So technically speaking, yung CORAD, labas loob pa rin yun. Sa CDI, nadagdag. Nadagdag ang TechRight. Nadagdag ang Intel, nadagdag ang LegalMed. Naghiwalay ang Fundamentals of Criminal Invest, nahiwalay yung interview interrogation. Naging Special Crime 2 with interview and interrogation. Yung fire, meron ng bumbero kasi fire protection na. Dati purong ano yon, arson. Yung drugs, walang nagbago. Best subject EVA. Yung legal med, lumipat, pumunta ng CDI. Yung traffic, nadagdagan. Dati, traffic management and accident investigation lang. Ngayon, traffic management and accident investigation with driving. O yun, ang pagbabago ng CDI. Intel. Ang Intel lumipat din from Leia napunta ng CDI. Kasi magkasama talaga Invest Intel eh. So yun, ang CDI, siyam na subject. Okay? Kaya dati ito, organized crime dati ito eh. Ito yung pinakamaganda. Dati pinag-aaralan yan eh. Kung hindi yun, pinag-aaralan yung mga terorista. Bakit may terorista? Pagkaparehas ba ang pinaglalaban ng Abu Sayyaf sa NPA? Bakit ganun yung tactics nila? Sino ang founder ng Abu Sayyaf? Sino ang founder ng NPA? Dati yan ang topic ng organize eh. Ngayon, wala na. Ang pinagfokusan na lang nila is cybercrime and environmental crimes. And that is our topic for today. Kapag sinagutan nyo yung aking Q&A sa cybercrime, I would like you all to understand na kaya medyo mahaba to kasi ang understanding ko para sa mga estudyanteng mag-aaral nito ay bago ang cybercrime. Kaya ang purpose ng questionnaire ko ay makapagturo sa inyo kung ano yung cybercrime. Kaya ganyan yung mga format ng questions, ha? So with that, let's start. Okay? I think dito tayo magtatapos ngayon. Hopefully dito, kasi mahaba to eh. Medyo mahaba siya sa paliwanag lang naman. Bago ako magpatuloy, para malaman ko, ay, di na lumalabas masyado yan, sir. Lalabas yan. Okay? As much as I want to tell you na hindi siya lumalabas, we cannot afford to think that way. Lahat yan lalabas. Please put it in your mind. Lahat yan lalabas. Huwag nyo munang isipin na konti lang lalabas dyan or iilan lang ang lalabas dyan. You put it in your mind. Lahat yan lalabas yan. Huwag nyo munang isipin yan. Okay? Para hindi kayo maging selective sa pag-aaral. Delikado yan.
Ang ibig sabihin ng pagiging selective sa pag-aaral is namimili kayo kung ano lang yung papakinggan ninyo. And that is very bad. That is very dangerous. Okay? Okay? Kaya lahat yan lalabas. Yun ang mindset ha. Okay? Let's start. Before I start, please, pakisagot sa chat. Gusto ko lang malaman. Pakitype sa chat, mga nakaabot ng computer shop. Please write in the chat box nakaabot ng computer shop para alam ko yung level ng paliwanag ko. Kailangan kong malaman. Basta naglaro ka sa com shop, Dota 1, LOL, Ragna, Counter, Flight, Kabal, MU, Red Alert, GTA. Basta naglaro ka sa com shop para mas maintindihan ko kung ano yung mga kausap ko, kung anong generation to. Kasi one time nagturo ako sa isang probinsya, hindi nila alam ang com shop. Nalungkot ako doon. Okay? Yan, okay, marami pa. Yan, okay, game, marami pa. Marami pa nakaabot ng com shop. Sige, let's start. Let's start. Sa cybercrime, kapag tinignan nyo ang batas ng cybercrime, tatlo generally ang uri ng krimen sa cybercrime. One, ang ginamit or ang pinaka-target ay yung laman ng computer. That's one. Two, ginamit ang computer para makapag-commit ng offense. That's two. Three, gumawa ng offense ng RPC sa pamamagitan ng computer. That's three. Yan ang tatlong offense ng cybercrime generally. One, ang target mo yung computer. Two, ginamit mo yung computer para makagawa ng krimen. Three, ginamit mo yung computer para makapaggawa ng krimen labag sa RPC gamit ang computer. Tatlo yan. So yung nakikita mo dito, ito yung ang target ay computer. Ang tawag ko dito ay CIA. Crimes against CIA ang tawag ko dito. Confidentiality, integrity, and availability. Okay? Yan yung ibig sabihin niyan. Now, ano-ano ang mga crimes na may kinalaman sa sikreto ng informasyon, integridad, ibig sabihin kung gaano ka-secure, at availability. Letter A, illegal access. Ang illegal access, para hindi nyo makalimutan, yan ang hacking sa old term. Dati sa e-commerce act, you have hacking. In the cybercrime law, wala ka ng hacking. Ang tawag mo na ngayon, illegal access. Okay? Or access without right. Titing ko ha, wala ng hacking. Ang term na ginagamit na nila ngayon ay illegal access. Pero in all intents and purposes, it's the same. Illegal access is hacking. It is the unauthorized entry or use or access of one's information, usually without right. Ang tawag ay illegal access. So illegal access is hacking. That's letter A. Next. Illegal interception. Ang illegal interception ay nag-i-interfere ka sa pagitan ng usapan ng dalawa or pinapakinggan mo yung usapan ng dalawa through computer. So halimbawa, nag-uusap sa messenger yung magjowa. Yung dalawang magjowa, nag-uusap sa messenger. Ang ginawa mo, nakijoin ka sa messenger at nakikinig ka sa usapan nila. Yan ang illegal interception. Halimbawa, ito, nagre-review kayo ngayon sa Borsba Review Center. Online to. Meron ngayon ditong nakisali na miyembro ng ibang review center na hindi enrolled. Baka meron dito. Yan, tingnan natin. Baka meron dito. Yung mga ano dito, baka meron dyan. Mamin na. Baka may mga penetration agent dito. Ang tawag kapag sumasali siya sa usapan ninyo at nakikinig, ang tawag ay illegal interception. Okay? Doon muna, malinaw? Malinaw? Okay yung illegal interception, malinaw?
Kung malinaw, pakitype sa chat, okay? Kung malinaw, pakitype sa chat, okay? Okay, thank you very much. Next, let's continue. Data interference and system interference ay magkamuka pero magkaiba. Kapag sinabi mong data interference, ang tinutukoy ng data interference ay yung laman ng computer. Ang tinutukoy ay yung laman ng computer. Halimbawa, naglalaro yung tao, naglalaro ng Counter-Strike, naglalaro ng Dota. Ang ginawa mo, ini-spam mo yung messenger, ini-spam mo yung chat wheel. Lakad matatag! Normalin. Inulit-ulit mo hanggang maasar yung kalaban mo. That in itself is a form of data interference. Ang pinag-aawayan nyo ay yung laman. Hinahadlangan ka sa trabaho mo, pinipigilan ka sa ginagawa mo sa pamamagitan ng pag-manipulate ng content, that is data interference. Kapag ang tinutukoy ay yung laman o yung paraan ng paggamit ng computer, ang tawag ay system interference. Halimbawa, naglalaro ka ng computer. Ang ginagawa ay yung computer mo, hinuhugot-hugot yung mouse. Pag hinuhugot-hugot yung mouse, hindi problema yung laman o yung input ng information. Ang problema mo ay yung computer mo kinakalikot. That is system interference. Okay? That is system interference. Next, misuse of devices ay maling gamit ng kagamitan. You are using something other than for what is intended. Ano ang ibig sabihin ng misuse of devices? Example, ang misuse of device like this. May password ka. Hawak mo yung password ng Call of Duty account niya. Google usually. Hawak mo yung kanyang password ng Google. Ang ginawa mo, binibenta mo yung password. That is misuse of device. Binibenta mo yung isang programa. Ginagamit mo ng mali yung isang kagamitan. That is misuse of device. Next, cyber squatting. Ang bawat website may tinatawag na domain. Pakitype nga sa chat yung nakaabot ng Friendster. Mag-type sa chat yung nakaabot sa Friendster. Yun yung sinaunang Facebook eh. Kung meron pa dito nakaabot ng Friendster, okay? Yung ang profile picture mo, anime character, pwedeng baguhin. Tapos yung background mo, pwede ring baguhin na anime character. Tapos ang maganda nun sa Friendster, pwede mong lagyan ng tugtog, di ba? So halimbawa yung picture mo, yung picture ni Gaara, nakaganyan, di ba? Tapos may mga tugtog yun, mga kay sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Sa tuwing makikita-kita kasama siya, pinipikit ko ang aking mga mata. At sa gabi kasama ko siya, halos hindi ako makahinga. Yakap ko ang bote. Yan, mga ganyan, mga tumutugtog ng ganyan yan. Friendster. Di ba wala lang Friendster ngayon? Ngayon, wala nang Friendster. So, yung isipin mo, yung http://www.friendster.com, isipin mo, yun ay may domain. Ang pangalan ng domain ay Friendster. What if may biglang bumili ng domain ng Friendster at binago lang niya yung pangalan? Ang tawag mo doon ay cyber squatting. Nakikigamit ng domain ng iba. Halimbawa, yung Facebook, halimbawa, http://www.facebook.com. May nakikigamit nung domain ng Facebook para maglagay halimbawa ng http://www.pornbook.com. Ang tawag mo doon ay cyber squatting. Okay? Nakikigamit ng bahay. Okay?
Ang tamang sagot dito, ito, hindi ito counted as crimes against integrity. Hindi yan crimes against integrity, confidentiality, integrity, and accessibility of information. Okay? Jason, nung ginagawa mo, tol, at nagbubuhit ka ng color red, yan. Okay? 303, golf. 303, golf. Next, 304. Yan. Pag binigay ko na sa inyo tong Q&A na to, wala akong magagawa, kailangan ko nang mag-update ng Q&A. At pag ako nag-update na ng Q&A, mas epic na yon. Pero okay din to, this is very nice. 304. 304. Ang mga sumusunod daw ay unauthorized input, alteration, or pag-delete ng computer data provided na may functioning computer system. Ito daw ay pag-damage ng may intent provided daw na walang ano. Ano daw dapat yung wala dito? Okay? Ang tawag sa wala dito, wala po tayong Charlie. Wala po tayong Charlie. Okay, computer-related po na forgery. Okay po. 104, Charlie. Next. 305. Ang 305, alin po dito? Ang iba dito, the transmission or of commercial electronic communication with the use of computer system na ginagamit daw para magbenta, magpayo, at mag-alok ng mga serbisyo na ipinagbabawal. Lahat yan maliban sa letter Charlie. Kasi ang tinutukoy ng 305 is yung pangatlo, cybercrime. Yung gumagawa ka ng cybercrime sa pamamagitan ng computer. Next, 306 sa RA 10175 cybercrime. Ang mga sumusunod daw ay offense maliban sa 306, kaya nyo sagutan yan. Try nyo sagutan 306. Try to answer 306. Sige nga, kaya nyo sagutan yan eh. Common sense lang, common sense. Outside the box. Think outside the box. Kaya nyo sagutan yung 306. Try to answer number 306. Kaya nyo sagutan yan. Okay? Thank you very much. Okay? Okay, number 306. Answer. Answer ng 306 ay Charlie. Wala tayong proposing. Okay? Wala tayong proposing. Okay? Next. 307. All crimes kapag gumamit ng technology, always kapag gumamit ka ng technology sa offense, 307, it is always higher. 307 is alpha. 307 is alpha. Next. 308. Ito daw ay ang pagbigay ng instruction, communication, at pag-retrieve ng data. Ang tawag sa 308 ay, sa pinakamadaling paliwanag, that is access. 308 is alpha. Yan ang ibig sabihin kapag may access ka sa info. Pwede kang mag-store ng data, pwede kang mag-retrieve ng data. 308 is alpha, access. Okay? Alteration ay pagbabago ng information. Communication is yung pag-andar ng information from one place to another. Computer, of course, mahaba ang meaning ng computer, pero sa pinakamadaling paliwanag, isa yung uri ng device na may storage function at capable to operate with any devices. That is computer. Next,
309 refers to either conduct undertaken without authority or conduct not covered by established legal defenses, excuses, court orders, justification, or relevant. Ang tawag sa 309 ay wala kang karapatan. Ang tawag sa 309 ay wala kang karapatang mag-access. 309 is called without right. The 109 is without right. Okay? Kapag binasa nyo po yung Q&A ko, bibigyan ko naman sa inyo yan. Pag binasa nyo yung Q&A ko, itong part na to ng cybercrime, this aims to teach you kung ano yung mga maaaring lumabas. Kaya mahaba siya. Okay? However, since ito na siya, ibibigay ko na sa inyo to, the next time na makuha nyo ulit ako, kung sakaling invite ulit ako ni sir, if there's a possibility that I will ever get invited again, iba na yung Q&A ko. Probably mas kasana dito. Kasi may mga idea na ako kung ano mga lumalabas sa board dyan. Okay? Pero as of now, ito pa lang yung fresh. Kaya ganyan yan. So if you read it, makabasa mo dyan, mapag-aaralan mo yung parang broad aspect ng kung ano ang lumalabas sa board when it comes to cybercrime. Okay? Ay, hindi ko masasagot yan, bro. Hindi ko alam if ako ang final coaching ninyo. I am hoping, of course, sana. Pero kung hindi, okay lang naman din sa akin. Okay? Ang importante sa akin, students, is the moral lesson here is that you do not chase the lecturer, ha? Huwag niyo kaming habuling lecturer. Ang habulin ninyo yung karunungan at kaalaman ninyo. Ha? Hindi kami ang goal. Hindi kami ang hinahabol or hinahanap. Ang hinahanap ninyo is yung inyong kaalaman and karunungan. Okay? Take it from me as a piece of advice. Now, next. 310. Ito yung importante to the country na kapag nawala ay problemado tayo. Yan yung information na hindi pwedeng maboljak. Kapag naboljak yung information na yan, magkakandeleche-leche tayo dito sa Pilipinas. One of the most critical infrastructure ng Pilipinas na hindi pwedeng mahack ay yung ilaw ng traffic light. Yung red, malaking bagay yun eh. Yung red, yellow, at green. Malaking bagay yon. Isipin nyo lahat ng ilaw sa Pilipinas, traffic light, biglang nag-green. Maraming aksidente agad yon. At pag nagkaroon ng motor vehicular traffic accident, matik, traffic yon. Pag na-traffic yon, sira ekonomiya ng Pilipinas. 310, bravo. Next, 311, ang pakikinig, pag-record, at pag-monitor ng impormasyon. 311, nandyan na yung sagot. I'll answer it. Interception ang tawag dyan. Okay? Interception. Para hindi kayo mahirapan kung ano ang interception, bagging, wiretapping. Ganyan. Interception ang tawag doon. Bagging and wiretapping. Next. $312. Okay? Ano ang meron sa 312? Ang 312 ay tinatawag natin na subscribers information. Itong 312 na to, ito yung informasyon mo bilang gumagamit. Okay? For example, gumagamit ka ng PLDT. Di ba sa PLDT, hinihingi nila yung information mo, yung subscribers information mo. Ang laman naman ng subscribers information mo ay lahat ng iyan. That is 312 delta. Next, 313. Ang NBI ang responsable sa pagpapatupad at paghawak ng cases ng RA 10175. The statement is 313, true. Okay, 313, that is true. Okay, sir. Pagbibigay mo na to, sir, may answer ito, sir. I mean, answer key. It depends. Actually, I'm thinking if meron or wala. Ang naisip ko is,
kung matapos natin, o di kahit walang answer key. Pero if hindi natin matapos at marami akong Q&A dyan, magiging itsura is yung hindi ko na ituro, yun lang yung may key to correction. Okay? As a general rule kasi ng isang lecturer, hindi nila binibigay ang answer key. As a general rule, hindi binibigay ng isang lecturer yung answer key. Or kapag binibigay ng lecturer ang answer key sa isang review center, sinasala ng review center. Hindi niya binibigay basta-basta. In my case, ang gagawin ko kay Sir Boss Banyo, baka ibigay ko yung answer key lang ng hindi masagutan. Pero yung nasagutan, hindi na yon. Okay? Pwede sir, meron po, tas wala. Mahirap yun. Meron, tapos biglang nawawala. Pag-iisipan ko kung paano yon. Okay? Yung nakasulat, tas biglang mawawala. Pag-iisipan ko yon. Paano ko gagawin yon. Pero just in case, yung ibibigay ko naman sa inyo, tinitingnan naman natin ha. Pag natapos natin, hindi okay. Pag hindi, it's alright lang naman din. Okay? Ang grateful lang ako kasi isa ako sa mga nauna. Para at least ang sa akin, more important than what I teach you here, ang importante na makuha ninyo is papaano mag-aral. Papaano gamitin yung intelligence, investigation sa pag-aaral. Yun yung importante. Okay? Sir, highlighted na po ba ang isesend nyo? Nako, hindi ko nasisave tong highlighted eh. Baka ano ko to, pasensya na. Itong highlighted hindi ko kasi nasisave eh. Pero kung sakali, yung ibibigay ko naman, ano na yun, okay yun. Nandiyan naman lagi sa akin. Okay? Kasi kung sakali, ang gawin ko, magbigay ako ng handout sa inyo. Yung mismong handout nito. Yung handout na ginagamit ko sa CDI. Okay? Baka ganun ang gagawin ko. Para ang maging itsura niyan, hindi ko kayo binigyan ng answer key. Binigyan ko kayo ng lecture. Kung gusto niyo sagutan yung handout ko, basahin niyo yung lecture materials ko. Parang ganun magiging itsura. Okay? Pag-usapan namin ni Sir Borsban yung magkataon, ha? Okay? Ang sa akin naman, kasi sa pagtuturo ko sa review, tagal ko pagtuturo sa review, no? Sa 7 years ko, 7 years na ako nagtuturo sa board exam review eh. Okay lang naman sa akin, basta sa karunungan ninyo. No? Basta sa akin ha, huwag niyong habulin ang lecturer, habulin yung karunungan. Kaalaman ha. Next, 314. 314 is to ensure given considerations for international cooperation. No? Enforcement authorities, computer or technology are required to submit timely and required results post-operation, such as operate may be required by the Department of Interior and Local Government. Wrong. False. Hindi Department of Interior and Local Government yan. Hindi po yan DILG. Department of Justice yan. 314 is false. 314 is false. Next. 315. Law enforcement with due superable cause shall be authorized to collect or record by technical or electronic means traffic data in real time associated with specified communications. The statement is, okay, short break tayo after this one. Sakto, nakaka 2 hours na ulit tayo. This is false. Hindi siya superable cause. Insuperable. Insuperable cause yan. Insuperable yan. Okay? Insuperable yan. Okay? So, it is 4:20. Let's have our short break. This is our final break. Then, straight na tayo hanggang alas 7. Okay? Okay? O, stretching muna. Unat, tingin sa puno, tingin sa kalikasan, pahinga ang mata. This will be our last break. Okay? Okay? O, stretching muna. Okay? Stretching muna. Stretching muna. Yan. O, kwentuhan muna ulit kayo tungkol sa mani. Okay? Ang minute ng break natin, kahit ipagpalagay natin, kahit 15 to 20 minutes lang tayo. Ha? Para ma-base din tayo agad, no? Para makabanat ulit tayo, ha? Okay? 15 to 20 minutes break lang. Unat-unat muna, stretching muna, ha? Sige. Thank you very much. Okay, for this session. Pahinga muna ulit, ha? Stretching muna. See you in a while.
End ko po muna, sir, ah. Po, sige lang. Send nyo lang sa akin yung bagong link. Okay pa. Thank you po. Okay, thank you. See ya.